Mga foreigner na puti dito sa White Beach. Naghihinit nila na ano po na yung Mabuti. maraming ingay, dami. Kasla. Magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman tayo sa ano po, sa White Beach. So kayo mga kasla, yung weather natin ngayon ay makulimlim na hindi po na talagang mainit, talagang sakto lang. So ngayon mga kasla, marami na tayong mga foreigner na puti dito sa White Beach. Naghihiga, naliligo. So dito mga kasla sa Coast ay yung turista dito nakaka-relax din. Tapos yung ibang turista dito naliligo.
Mga kasla, update ko lang po sa inyo ngayon yung lumot natin. So ngayon po ay nag-start na po yung lumot. January 7 po tayo ngayon. So ngayon po ay mayroon tayong lumot na paunti-unti na rin po na na lumalabas. So yung mga kasla, oh. Yan yung lumot. Pero yung lumot po ay hindi po madumi nito mga kasla. Kasi kahit saan po tayo pumunta, marami pong lumot na sa isla. Halimbawa po ay pag January po talagang summer po yung lumot kahit saan yung isla po. Kahit sa Palawan, Siargao mayroon din po yan na lumot. So ngayon mga kasla kasi tag-init na sa by next month po. So ito po yung lumot na to. So hindi po siya madumi. So normal na po, gagaling naman po dito sa ilalim ng ng buhangin kasi natutubo po siya pag once na pag summer na yung lumot. So ngayon po January, tapos umpisa na yan pag kumapal yan mga isla, mga Mayo na. So yun na po yung yung update natin dito sa isla ng Boracay. Paunti-unti na rin po yung lumot dito. So yung mga isla, oh. Ganyan lang kadami mga isla yung hanggang doon. Hanggang doon po. So mayroon lang tayong lumot pero hindi rin talagang makapal. Pero yung normal lang po ito sa sa isla ng Boracay. Kasi every taon naman po ay lalabas naman yung lumot kahit saan tayo pumunta po. So yung mga isla, update po tayo sa sa lumot. Mayroon tayong mga kaisla ng turista na yung Russian po natin yung guys. Nag-foil. So dito po. Ito yung ating guest na gusto mag-foil. So ito mga kaisla. Ito po yung dalawa magkapatid to. Ito po kasi mga kaisla ay ma-briefing siya. Actually po mga kaisla, dito po kasi pag yung net nila na na yung rentals tapos pagpapalisan po. Dito po ay mayroon po tayong sasabihin ko lang po sa inyo mga kaisla, ay ito po ay wala pong overprice. Ito po kung magkano yung rate ng shop nila. So kung tayo pa ay dadala doon, so tayo pa ay binibigyan ng 10% or 5%. Depende po sa sa kita ng kumpanya. Halimbawa sa dalawa na to, pag kumita sila ng 5,000, so mayroon po tayo ng 5%. So sayang din po, 5% po ay 500 din 'yun. So tayo po ay yung ginagawa natin, instructor tayo sa paddleboard, tapos sa surfing, sa skimboard. Kasi hindi rin natin maiwasan kasi mga kaisla, mayroon nagtatanong na idalhin yung bisita dito na gusto maglaro po. So ito po kasi mga kaisla, guest ko sa sa surfing. So dinala natin dito. Dito yung area, tapos dyan lang kami. Oh. So mayroon naglalaro dyan. Kasi dito kami. Yan dito kami. So yung isang instructor kasi sinasabihan ako na mamaya lang yung kunin. So totally mga kaisla, dito kasi pag magdala ka ng bisita, walang overprice dito. So kung magkano yung bayad doon sa bisita, doon tayo binibigyan tayo ng percent kasi sayang din po. Pang merienda natin or pambili ng pagkain, sayang din.
Mga kaisla, oh. Tingnan yung bisita, binibigyan niya ng tubig. So ito si Sir Ben. Siya yung butler dito na nag-aalaga sa mga turista ng Kos. Sir, ano mo sabi mo sir? Kamusta? Ah, mabuti, mabuti. Maraming guys. Marami, puno. Eh, Enjoy. Enjoy enjoy. mga kaisla. Enjoy mga kaisla. Sir, mga kaisla, oh. Ito yung structure na. So, yan. Nandito tayo mga kaisla sa boundary ng Station 2 at Station 3. So ito yung yung krista ng Hinan. So lahat po ito ay puti. Lahat mga makaisla puti po. Yung sa Coast Hotel mga kaisla, puno din sila. So ito rin po ay fully booked din sila po.
Mga kaisla, time check po tayo. Alas 3 ng hapon po. So, kanina po kasi naghanap buhay muna tayo. So, ngayon po ay mga kaisla, tayo ay maglakad papuntang Dimol po. So makulimlim yung weather natin mga kaisla. Wala pong init ngayon, makulimlim na siya. So mayroon dito ang sandcastle mga kaisla. Gawa na po. Medyo kakaunti lang mga kaisla nabibilat po dito sa ano sa white beach natin kasi makulimlim. So mga foreigner natin puti hindi na napibilat. So dito sa Mandarin mga kaisla, wala halos na foreigner dito. Magtihinan yun.
Nandito na tayo makasla sa ano, sa Epic Bar, dito mismo sa Dimol po makasla. So dito po ay kakaunti lang po dito nakakaupo. So hindi po katulad ng kahapon kasi po ay mainit. So ngayon po ay makulimlim, talagang bawas yung foreigner natin. So dito po, pumalit naman dito, lahat ng mga nakatambay dito ay Pinoy. Yung turista natin Pinoy po, na lokal. So nandito na tayong kasla sa ano po, sa harap mismo ng Jammers, saka area. Medyo kakunti na yung mga turista natin mga kaisla kasi po may mga pasukan na rin yung iba. So ngayon po ay nakikita niyo naman dito sa Dimol. Dito sa harap ng Epic. Medyo kakunti yung tao. So depende po mamaya mga kaisla kasi po 3:30 pa lang po yung time natin. So baka mamaya pa yan mga kaisla kung sakali po lumabas yung sunset. Yan po ay dadami yung turista na lalabas. So ngayon po ay walang sunset tayo mamaya siguro. Depende yan kung lalabas po talaga. So ngayon po ay 3:30 pa lang. So makulimlim naman mga kaslab. Wala po tayong ulan. Makulimlim lang po. Doon makulimlim. Paikot po kasi yung mga kaslab madilim. Yan, yan o. So hindi natin alam kung babagsak yan mamaya dito sa isla ng Boracay. Let's say mga kaslab.
So tayo po ay continuous na yung mga maglakad po. Tayo po ay papuntang station, sa Station 1. Update po natin yung Station 1 kung gaano rin kadami yung tao. Iba yung kahapon mga isla, kahapon halos lahat ito ay puti. Ngayon po ay naglalakad na ngayon. Lokal na. Nandito tayo mga isla sa tapat mismo na Red Coconut po.
katapos na po ng island hopping mga kaislaw. So ngayon mga kaisla, kasi po 3:30, 3, 3:35. Kasi po yung sakayan ng ano po, ng Island Cross po yung parte na mga bangka. So alas 3. So paunti-unti na po sumasakay yung turista natin kasi po ay pang sunset yan. Ang problema mga kaisla, wala po lang tayong sunset. So tuloy pa rin yung ano nila, yung Island Cross nila. Kasi po isa rin siya ng mga kaisla na mayroon din siyang mga music sa ibabaw. Tapos lahat po ng cross may mga music po yan. Kaya parang bar din yan si Babaw. Ay mga kaisla, paalis na po yung isang party yachts. Yung party yachts kasi mga kaisla, mayroon din yan na inuman, pika-pika yung pagkain dyan. So depende po yung kung saan po kayo nagpapa-reserve. So kailangan po ay bago kayong sumakay dyan, so kailangan mapareserve kayo ng early para hindi po kayo mga isla maano po sa booking. Kasi po dito kasi sa isla ng Boracay, pag gusto niyo pa magagano, pag island cross, tapos party yachts, tapos po island hopping. So kailangan po mapabook kayo ng early po para hindi po kayo ma-hassle. Kasi po dito po kasi pila-pila, tingnan mo mga isla, pila-pila yan. Kasi dito mga isla, first come first serve. So kailangan po kung gusto sumakay diyan sa party yacht, so kailangan pa-reserve po kayo maaga. Ito mga isla, naghihintay din to. Ito mga isla, maraming turista natin ng lokal. Iba kasi po mga isla mag sunset sailing.
Puntahan natin mga kaisla. Kaso may music. So dito lang mga kaisla. Kasi po may music. So try natin mga kaisla kahit may music po. Try natin akyatin mga kaisla kung pwede tayong makyat. Tama kaisla. Yung ingay, dami. Tama kaisla. Dami. So ito yung isa mga kaisla. Partigas na yan. Ang dami oh.
Sige, bye. Yung babae mga kaisla, yun ko yung kasama ko sa expo sa Manila po. Ako magwa. Oo, ako magwa. Wait lang, natakot na tayo. Baba ako. Yun po mga kaisla yung ano, yung party yachts na every sunset po. Yun po yung ginagawa ng turista natin dito sa isla ng Boracay. So yun po, pag gusto niyo po mga po, pag pumunta dyan at magagawin yung party yachts, so kailangan po mapabook kayo ng early para hindi po kayo mahirapan sa pila-pila. So yan mga kaisla, lahat po yan, party yachts yan. So nakikita nyo naman mga kaisla, nung umakyat tayo sa bangka, so ganun yung iba. So dito mga kaisla, dito po sa Kahoy, so wala po halos ng tatambay dito. Kasi po wala nang init.
Dito mga kaisla sa ano po, sa Station 1. Dito malapit sa grotto. Mayroon din tayong lumot pero mailan-ilan na po. Hindi po madami na. Ganun lang po. So update po tayo sa lumot. So matagal pa ito mga kaisla. Kasi po mag-start po talaga yung lumot ng March na medyo makapal-kapal pero hanggang June na yun mga kaisla. Kasi po depende po yan pag dire-diretso po yung malakas na hangin namin yan. Yung lumot ay hindi naman po kumakapal. So mas maganda po na yung amihan po ay tuloy-tuloy yung lakas niya. Kaya hindi mag-stuck yung lumot dito. So malapit na tayo mga kaisla po sa grotto. So marami na po nagpipicture doon.
family group po kayo. Family group po. So nandito tayo mga kasla sa ano po, sa grotto. Nakaakyat tayo dito mga kasla. Kasi po wala na po umakyat dito. So yun mga kasla. Tayo pa bababa na. Lord,